Pagkakataon ito, andiyan na ba? Yung ating panauhin ngayon pong araw po na ito ng Martes, pag-uusapan po natin ito pong sunod-sunod na krimeng kinasasangkutan ng ilang pong mga pulis, ilang pong mga police official. Kung inyo pong natatandaan, meron pong naganap na pamamaril dyan po sa Negros Oriental kung saan isa pong staff sergeant ang suspect, kanya pong pinagbabaril, ang isa pong babae at yung kanya pong tatlong kapwa pulis. So patay po sila. At mayroon pang ibang mga kinakasangkutan din ng mga insidente, yung mga pulis. Nasa kabilang linya po natin ang tagapangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio. Tatay Boy Evangelista, magandang umaga po, Tatay Boy. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, John Ibanez. Morning po, Tatay Boy. Morning, magandang umaga, Drew, John. Greetings of peace, justice, and truth. Alright, 2026, ilang araw pa lang ang nakalilipas, Tatay Boy. Sinalubong tayo ng iba't ibang krimen or kaso na kinasasangkutan ng mga polis. Reaction po ninyo at ng grupong VACC, Tatay Boy. Tama po yun, ano? Walang puknat, walang kumpay, ang continuous involvement ng mga men in uniform, in particular yung PNP, at talagang nakakabahala, ano? At and it's happening nationwide, no? From NCR hanggang Oriental, ano? Saan ba yun? Yung sa Negros Island. Negros Apo. Oriental, no? So, ang suggest nga namin, of course, accountability. Balik tayo muna doon sa Negros Oriental, no? Kung saan na-highlight talaga ito. Apat na patay dito, 3 pulis. Number 1, dapat ang maging accountable dito yung mga unit commanders, no, na directly involved sa kanilang mga tao. Yung unang violation po doon, in the first place, dapat wala ho sila sa mga lugar na resto bar or similar entertainment places. That's number 1. Pangalawa ho, may mga lapses din na nangyari, no? The moment na namaril yung kasama nila ng isang babae, dapat napusasan yun o tinanggalan kaagad ng baril. Yung standard procedure. So, yun, initially, pwede tayong mag-umpisa dito. Right. Sa akin lang, Tatay Boy, binanggit mo rin lang, ang alam ko, mahigpit na ipinagbabawal, in authority ka man o hindi, na magbitbit ng baril sa loob ng ganong establishment, di po ba? Tama po. Ang alam ko, dapat Or dinideposito that yan. includes yung mga simbahan, Opo. mga cockpit, Sa mga sabungan, mall. o mga crowded places. So, paano nangyari? Doon pa lang may nilabag na kagad yung mga pulis, di po ba, Tatay Boy? Tama. Yun nga. Kaya ang punto po natin, dapat yung mga unit commanders nila nakatutok sa kanila, hands-on, focus. Madalas, may mga reminders na hindi ka allowed dito. Similar din doon sa nangyari sa isang resto bar sa Quezon City, na kung saan 2 pulis ang doon sa resto bar at that led doon sa allegedly rape case, no, sa isang 27-year-old na instead na yung nalasing, intoxicated, merong severe dizziness after mag-CR, ang allegation nga ng babae, wala na siyang matandaan, no, yung rape victim natin, wala na siyang matandaan. Instead na yung police, ang initial reaction niya, kung may emergency medical attention that should be applied, dapat dinala niya sa nearest hospital. Isinakay sa wheelchair, ang problema, didiretso sa isang apartel at doon naganap yung alleged rape, no? Dito sa Sampaloc, Manila. So, yung mga ganun talaga, prohibited ang mga men in uniform sa mga entertainment bars, resto bar, lalo na kung may mga intoxicating alcohol, no, na siniserve. Doon sa Negros Oriental, ang update ng police, masyadong yung severe intoxication o masyadong Lasing. Sobrang lasing no? na. Oo, sobrang lasing. That led to the fatal shooting of
three, no? Four personnel. In the first place, kung yung unit commander nga nakatutok, dapat hindi na in the first place, hindi sila napunta dun sa ganong mga resto bar. Right. Di pa dapat din, Tatay Boy, ewan ko, correct me if I'm wrong, kung dapat kasi parang ang nangyari dito, sobrang close at familiarity yung hepe ng Cebulan Police at saka yung tatlong kasama niya, kasama yung suspect. Kasi magkakasama sila sa isang bar, ibig sabihin close sila. Close, oh. 'Di ba? Di ba parang meron ding disadvantage yung sobrang familiarity or sobrang closeness ng hepe sa kanyang mga tauhan. Kasi kung nangyari ito, nagpaputok na, may tinamaan, may nasugatan, SOP dapat dinisarmahan, pinusasan Pero Matik siguro dapat dahil yun. sila magkakasama, naging kumpiyansa. Tapos nakainom pa. Oo, kaya sila ngayon ang inunahan ng kanilang suspect na supposedly wala ng barel at nakaposas. Tatay Boy. Oo, tama po yun. Familiarity breeds contempt. Ang nangyari doon sa latest update ng PNP last night, birthday pala ng Chief of Police. Nung gabing yon, nagkaroon na ng inuman Phase 2. somewhere. Oo. Oo. At yung mismong biktima, birthday niya yung Chief of Police, after nun, bago sila pumunta doon sa resto bar, nagkaroon na ng inuman. So, doon nila itinuloy. Mali kasi yung initial report dyan na sinabi, may shooting incident na isang babae, then nag-responde sila. So, mali. Tama, naging kumpiyansa, naging yung standard police procedure was not Nabaliwala. na-implement tama kayo. Kaya again, yung severe alcohol, pag-iinom, dapat naiiwasan yan ng mga men in uniform. In the first place, hindi sila allowed dyan to engage on sa mga ganyan places, John. Hepe pa mismo ang nag-alok, di ba? Na uminom. Ilabas natin dun yung sitwasyon, Tatay Boy. Ang tanong ko, ano ang dapat gawin, lalo na sa mga nag-aaral, bagong recruit at bagong pulis para ika nga'y maiwasan yung mga ganitong insidente? Tatay Boy. Oo. Yung sa recruitment process or sa ang most important component is yung human resource. Dapat psychologically, physically, mentally, dapat dumadaan sila sa masusing training or kaya yung mental health nila should always be addressed. Katulad ito, yung temptation is so much, nang-rape sila. Yung mga previews like last year and early this year, na-tempt sila gumawa ng mga ganito, walang habas na pamamaril sa kapwa pulis nila. Kulang nakukulangan tayo. So this is a call for the PNP leadership, even sa PNPA Academy or sa mga academy, na tutukan nila yung management when it comes to mental health ng mga applicants, and even after graduation, kailangan tuloy-tuloy yan yung neuropsychological test. Kasi sa una, nakakapasa naman sila, but then, minsan may mga changes sa kanilang state of mind. So, dapat bisitahin nila ulit siguro, Drew, John. Opo. Yung sa neuro, ang I understand, mahigpit sa pagkuha ng tap at saka permit to carry sa civilian. So, dapat mas higpitan pagka men in uniform, Tatay Boy. Lalo't ganyan, nag-usbungan yung mga ganyang pangyayari. Nung time ni Chief PNP Marbil, ang tinanggal niya yan, kasi redundant daw yung neuropsycho test. Ang katwiran nga, nung time na sila, once a year kinakandak yan Or sa promotion pala, required sila mag-submit ng neuropsycho test. After the promotion, doon sa renewal ng mga barel, lahat,
wala na nga ang tinanggal na nga yung drug test sa neuro. Kaya meron kaming resistance doon. Hindi kami sumang-ayon doon. While tayo, mga civilians, every time na nagre-renew tayo, every Mahirap 2 tayo years dyan. ngayon, it is a major requirement yung neuropsycho test saka drug test. So dapat we suggest or we demand at least once a year itong mga men in uniform PNP na mag-undergo nitong neuropsycho test at drug test. Kailangan yan. Yun ang suggestion po namin. Opo. Yung time ni Marbil kasi ganun Oo. Pero Tatay, hindi nga nila in-include yung NBI. sus. Ano rin yun Kailangan Oo. yun. Opo. Tatay Boy, Leia rin yun, law enforcement Yes, agency opo. rin sila. Opo. Tatay Boy, sa tingin nyo, kasi kung sunod-sunod na ito, nakailan na ba tayo since last year pa, no? Kasi yung mga ganyan pong insidente, sa tingin po ninyo, dapat na talaga na panahon na para magpatupad si General Nartates ng, let's say, yung mas mahigpit, higpitan pa. One strike policy? Di ba? Ano pa? May one strike policy naman na siya. Ano pa ba di ba? kailangan, Tatay Boy? Dapat i-held accountable na itong mga commander na ito, di ba? Kasi kung hindi naman maayos yung nasa ibaba, hindi rin yung nasa itaas, di ba? Command responsibility Command na rin? responsibility rin, di ba? Meron naman nun, Tatay Boy, Meron di ba? naman nun, di ba? Ano Ano pang ba kailangan? nangyari? Bakit na, ano pa bang kailangan? Kailangan ba ng kamay na bakal ito? Dapat yun ang una, kamay na bakal, very strong statement na yung certainty of arrest, certainty of dismissal and conviction that will lead sa jail term. No? That's number one. But kailangan siguro si Chief NP Nartates should be always present. Huwag muna niya i-delegate sa spokesperson that ang delivery ng narrative niya is very strong. Yung talagang matapang that will resonate or will send a very strong message dito sa mga kapulisan natin na may kasiguraduhan ng dismissal at parusa. At kanya-kanyang style kasi, no? I remember the style of Chief PNP din, Guillermo Elizar, mga maraming visitation, madaling araw, Oscar General Albayalde, nagre-resonate sa mga kapulisan na doon yung takot at kasi nga nakikita madalas on national TV at pinaparada at kanya-kanyang style. But I think nung time na yon medyo naging effective. Kaya lang marami nga lang pulis talaga nagalit, no? Actually, Katulad yun kay ang isusundot ko. Elizar. Yun ang isusundot ko. Marami nagalit sa kanila nun eh. Tila yata kahit wala halos bumoto sa kanya Correct. during the time he ran for Pero for us, we deserve more as law-abiding citizen. Correct. Pero maganda yung impact naman sa atin. At ayun, yun ang nakikita natin. We are not comparing kasi si General Nartates is soft-spoken, mabait ang dating, at gentleman ang dating. Pero sa ganitong law enforcement, ganitong organization, hindi dapat tayo mabait dito Dapat yung statement dito talagang will translate sa field. To deter yung kung ano man ang mga ganitong criminal activities na mismo sumisira sa buong PNP organization. Kaya nga po hindi sila makabangon-bangon. No amount of promotion, cosmetics ng PNP organization will be effective para do sa approval rating nila o trust rating nila kung merong mga ganitong sa hanay nila na police, na mga police rapists, police soldaper, kidnappers, drug dealers, Matay tayo. name it, they got it. Alam mo, ang sakit man sabihin nito, yung public trust talagang nagiging negative talaga. Kaya nga pag naglabas sila ng mga datos, PNP datos, halos wala nang naniniwala po dyan. Parang
Kasi nga, simply because yung mga nai-involve mismo, yung nasa hanay nila. All focus crime, index crime, serious crime, whatever term they call it, it's negative do sa trust rating nila, John and Drew. Alright, so last na lang, sa makatuwid, Tatay Boy, they need to shape up dahil dito sa mga sunod-sunod na insidenteng ito. Tama, they have to reboot, reset yung present management nila. Baka somewhere, somehow, may konti pang pagkukulang, though alam naman natin, intact yan. Lahat ng units nila, yung working mechanism nila is there. Especially yung dun sa accountability naman. Nandiyan yung Internal Affairs Service, nandiyan yung NAPOLCOM, PLEB, or other investigative body, no, na kasama nila. So I wish them well. Good luck, PNP. We only have one PNP organization that we should support. Yun lang po. Right. Yan, Tatay Boy, as always, maraming salamat at antabayan na natin yung susunod na pagkakape natin, ha? Tatay Boy. Na-miss na namin yung napakasarap mong kape. Alright. Opo. Ingat ka, ha? Ingat po, Ingat, Tatay Boy. ingat. Good Salamat morning. po. Opo. Good morning. Ingat. Salamat. Good Ingat. morning. God bless po. Salamat. Alright. Ayan, narinig nyo. Si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Tatay Boy Evangelista.